Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang naging sparring ng dalawang halimaw na si Takamura at Sendo, pati na rin ang anti-Ricardo strategy na dinedevelop nila. Ngayon naman, pagkikwentuhan natin ang pag-uusap ng dating magkaribal na si Ippo at Miyata. Matapos nga nating makita na excited na maging isang world champion si Sendo, bigla ang pinakita si Ippo at Miyata na nag-uusap, kung saan sinasabi ni Miyata na, "Ayaw ko mang sabihin ito, pero feeling ko walang pag-asa manalo si Sendo." Hindi nga makapaniwala si Ippo sa sinabi nito. Nabanggit ni Miyata na nag-sparring nga silang dalawa ni Sendo ng 5 araw. Pero sabi rin nito na kahit pa malakas ang anti-Ricardo strategy na dinedevelop nila, hindi man lang nagkagalos ang mukha niya sa lahat ng sparring na yun. Kaya naman na-realize ni Ippo na ni isang beses hindi kumonekta ang mga suntok ni Sendo sa kanya. Dahil doon, nagulat at nabilib si Ippo sa galing ni Miyata, since madali lang nitong inilagan ang mga suntok ng isang world title contender. Dagdag pa ng ating bida na dahil nga sa performance niya na yun, nasisiguro niyang kakayanan ni Miyata maging isang world champion. Ngunit, hindi naman nga daw yun ang gustong pag-usapan ni Miyata. Nabanggit rin niya na mas pipiliin niya pa rin umiwas muna sa WBA title. Dahil magkaibang usapan nga daw ang gusto lang maging champion at ang kagustuhang talunin ng nag-iisang legendary champion na si Ricardo. Dagdag pa nito na sa isang world title match, kailangan marami kang backer, puhunan at tao. At gusto nga ni Miyata na piliin ang landas niya papunta doon kung saan marami siyang mapapala. Nabanggit din ito na si Ricardo nga daw ang improved form niya. Mas magaling nga daw ito sa kanya sa lahat ng aspects ng boxing. Kaya naman sa tingin niya na wala siyang chance manalo kay Ricardo sa ngayon. Matapos yun, tinanong nito si Ippo na, "Kung ni isang beses hindi tumama sa akin si Sendo, sa tingin mo may chance pa siya manalo kay Ricardo?" Subalit, sagot ng ating bida na kung titignan nga daw ang kasalukuyang world rankings at mga attribute ng bawat boksingero, ang Naniwa Tiger nga daw ang may pinakamalaking chance na manalo kay Ricardo. Dagdag pa nito na ni minsan hindi sumagi sa isip niya na mas magaling si Ricardo kay Miyata. Pero sabi rin niya na tama nga si Miyata, magkahawig nga ang boxing style nila ni Ricardo. Pero dahil din daw doon, mas malaki ang chance ni Sendo na manalo. Kaya naman reply ni Miyata sa kanya, "So ibig mong sabihin na pwede kaming matalo ni Ricardo kay Sendo?" At sunod na tinanong kung paano ito nasabi ng ating bida. Sagot ni Ippo na dahil ngayon sa isang bagay na meron silang dalawa ni Ricardo at yun ang puso nila bilang boksingero. Nabanggit ni Ippo na delikado pa rin nga makipag-sparring kay Sendo kahit pa naka-headgear at big gloves. At nasisiguro niya na para mailagan ni Miyata ang mga malabombang suntok na yun ng 5 araw, kinailangan niya ng matinding effort at pag-iingat sa sparring. Para na din maging worth it kay Sendo ang training na yun, since naubusan na nga ito ng ka-sparring. Nasisiguro din ni Ippo na habang nag-i-sparring sila, isa lang ang iniisip ni Miyata, at yun ay kailangan niyang mailagan lahat ng suntok ni Sendo. At kapag nga nag-focus ang isang Ichiro Miyata sa kanyang depensa, sobrang hirap nitong hulihin, lalong-lalo na ang ulo nito. Dagdag pa ni Ippo na kung sakali mang targetin ni Sendo ang katawan niya, nasisiguro din niyang handa si Miyata para doon. Reply nito na yun nga ang dahilan kung bakit madali siyang mananalo laban kay Sendo. Kaya naman reply ni Miyata na kakailanganin niya lang maging kalmado buong laban para sa isang easy decision win. Ngunit sagot ng ating bida na hindi nga daw yun mangyayari sa laban nila, since mahal na mahal nito ang boxing para mag-settle lang sa isang decision win. At nasisiguro ng ating bida na gugustuhin ni Miyata na makipagbalag-bagan kay Sendo sa gitna ng ring. Nabanggit rin ni Ippo na kahit nga unti lang ang kumonekta sa mga suntok ni Sendo, nasisiguro niyang magiging worth it ang mga suntok na yon. At doon nga daw natin makikita ang tunay na Takeshi Sendo. Reply naman ni Miyata na too good to be true nga ang iniisip ni Ippo. Since parang sinasabi nga ng ating bida, nasasayangin ang kalaban ng opportunity para sa isang madaling decision win para makipagsabayan ng suntok. Confident naman si Ippo na mangyayari yun dahil nagtitiwala siya sa katapangan as a boxer ni Ricardo Martinez at Miyata. Sa isip ni Miyata na wala kang kwenta ang tiwala pagdating sa boxing. Dahil sa boxing, kailangan mong utakan ng mga kalaban kung saan gagawin mo ang pinakaayaw nila hanggang sa mawasak ito ng tuluyan. Habang iniisip iyon ni Miyata,
confident pa din ang ating bida na susulitin ni Sendo ang mga suntok na kukonekta. At dahil doon, hindi mo na masasabi kung ano ang pwedeng mangyari sa match. Napatanong nga si Miyata, kailan pa naging tungkol sa plano ko ang usapan? At napansin nito, kada kausap niya si Ippo, lagi na lang siya nitong nadadala sa rhythm niya. Kaya naman siniguro niyang hindi siya nito maiimpluwensyahan at pananatiling kalmado. Matapos yun, naglakad na ito paalis at sinabing hindi niya afford magpa-banjing-banjing kagaya ni Ippo. Dagdag pa nito na gusto lang niyang sabihin na hindi niya nakikitang mananalo si Sendo sa laban. Habang paalis, tinanong ng ating bida kung babalik na ba ito sa Osaka para ipagpatuloy ang training kay Sendo. Reply ni Miyata na training nga din yun para sa kanya. Dahil doon, nabuhayan ang ating bida. Since tataas nga ang chance ni Sendo na manalo dahil sa training na yun. Nabanggit ni Ippo na kahit nga saang anggulo tignan, parehas na parehas si Miyata at Ricardo. Same ang haba ng range nito. Counters, pati na rin ang 1-2 combination na may unique rhythm. Mas mabilis nga daw ang footwork ni Miyata, pero mas mabilis naman ang pullback ng mga suntok na Ricardo. Kaya naman mas pulido ang mga combinations nito. Dahil doon, masasabi rin talagang same sila pagdating sa aspeto na yun. Pero, naalala ng ating bida ang pamatay na kakaibang special looks ng mga Meksikano. Kaya naman tinuruan nito ni Ippo kung paano ang kanyang gagawin. Sagot ni Miyata na, sige na, gets ko na. Kakalabanin ko siya na parang si Ricardo mismo. Pero sa isip nito, medyo naiirita na siya dahil tinuturo ng ating bida sa kanya kung saan siya nagkukulang para matraining ng maayos si Sendo. Matapos yun, tinanong niya if meron pa bang gustong sabihin si Ippo. Subalit, tungkol lang sa pusa at friendship ni Sendo at Miyata ang sinabi ng ating bida. Kaya naman nainis ito lalo. Ganun pa man, merong na-realize si Miyata sa pag-uusap nila na yun. Nabilib ito kung paano ina-analyze ni Ippo ang lahat ng bagay ng mabilisan at kalmado. To the point na napatanong siya kung ganun ba talaga ang nakikita ng isang boksingerong sigurado nang hindi na babalik sa professional ring. Dito nga natin makikita mga par na sobrang laki ng in-improve ng ating bida pagdating sa boxing no? Dati puro puso lang at lakas ng suntok, ngayon sobrang halimaw na mag-analyze. Feeling ko nga mas matalino na to sa boxing kaysa kay Miyata mga pare no? Hayop, ang bangis, nakaka-excite tuloy ang pagbabalik ng ating bida no? Nang makalis na si Miyata, napansin nila Taihei na kahit nga mukhang masungit at kinakagalitan ito ni Kumi, mabait din talaga itong si Miyata. Since pinuntahan pa nito si Ippo para lang balitaan ito. Sa isip naman ni Itagaki na kahit nga umaariba na ang mga ka-generation nitong si Miyata, pumupunta pa rin ito kay Ippo na para bang naghahanap ito ng rason. At napaisip kung dumadalo ba to kay Ippo para i-check ang isang bagay. Piling ko lang mga para, parang chine-check ni Miyata from time to time kung wala na ba talagang chance sa bumalik yung bida natin no? Pero base sa mga actions ni Ippo talagang malaki ang chance na bumalik no? Sa tingin nyo? Matapos yun, nakita nating namimingwit si Ippo at Kumi. Nakita ni Kumi kung gaano kagaling si Ippo mamingwit. Kaya naman nabanggit nito na kung sino man ang mapangasawa ng ating bida, siguradong hindi na magkakaproblema sa pagkain. Reply naman ng ating bida na tila ba nagpaparinig. Ewan ko lang, kas baka magsawa siya sa isda. Matapos yun, sabay na kinilig at nabula ang dalawang ito. Habang pinapanood nila Taihei at Kintaro ito, napansin nila na same ang pamumula ni Ippo kapag kausap niya si Miyata at Kumi. Kaya naman napaisip sila kung sino kaya ang number 1 sa puso ng senpai nila. At sunod na napatanong kung may chance pa kaya ang kapatid ni Itagaki kay Ippo. Habang namimingwit, naalala ng ating bida ang nirequest ng Grim Reaper sa kanya. At napatanong sa sarili kung pinimin ba talaga ni Mashiba ang kanyang sinabi. Na kapag world champion na ito, papayagan niya na itong makasama si Kumi. Matapos yon, biglang sinabi ni Kumi na, Makunochi, gusto ko lang maliwanagan at makampante. Dahil doon, tuwang-tuwa ang ating bida. Dahil akala niya, ang minimin ni Kumi ay ready na din siya magsama silang dalawa. Pero ang gusto pala na malaman ni Kumi ay kung talagang malakas na boksingero ba ang makakalaban ng kanyang kuya. Kaya naman tila ng lumuat na pahiya ang ating bida. Nang maging okay na ito, sagot ng ating bida na in the first place, wala namang mahinang world champion. Kaya lahat ng challenger ay siguradong makaka-experience na iyon ang pinakamatinding laban sa buhay nila.
Kaya nga daw gawin lahat ni Rosario, pero ang estilo talaga nito ay ang kanyang matinding infighting. Ang usual strategy nga daw noon ay ratratin ng suntok ang kanyang kalaban. At habang pinapaulanan niya ito ng suntok, unti-unti niya itong dudurugin gamit ang kanyang lakas. Pero sabi rin ni Ipo na hindi naman meaning noon, hindi na ito kayang talunin. Dahil kapag may strengths ka din na pwedeng tumapat dito, may chance na manalo ka sa laban na yun. At sa tingin ng ating bida, na kayang-kaya yung tapatan ni Mashiba. Dagdag pa ni Ipo na literal na exact opposite ang tactics at strategy ni Mashiba at Rosario. At sila nga daw ang worst matchup para sa isa't isa. Lamang nga si Mashiba kung long range ang laban. At lalamang naman si Rosario kung magiging short range ang bakbakan. Kaya simple lang ang magiging laban. Pupwedeng unti-unti nilang isa't isa hanggang sa manalo o magiging diretso ang balagbaga na mangyayari. Pero isa nga lang daw ang magiging important factor ng match na yon, at yun ay ang range ng mga suntok. Kaya ang winning condition sa laban na yun ay kung gaano nila katagal magagamit ang kanya-kanya nilang strength sa laban. Magiging long range fight ba o short range fight? Pero kung patuloy nga daw nagagamitin ng Grim Reaper ang kanyang malulupit na jabs, sigurado makokontrol nito ang takbo ng match na yun. Ang kaso nga lang, manahalimaw daw ang step mid ng champion na si Rosario. Sobrang bilis at lakas nito. Dagdag pa ni Ipo na sobrang iba nga sa personal ang mga pagsugod na ganun. Kaya nasisiguro niyang mas mabilis at malakas iyon kesa sa napapanood niyang video. Dito nga din masisiguro natin mga par na malupit ang step-in techniques ng kalaban. Kasi mismong si Ipo na may halimaw na step-in nabilib eh. Mabilis naman na kinomport ni Ipo ang kanyang bebe. Na kahit nga nabanggit niyang hindi magiging madali ang laban, naniniwala pa rin siyang mananalo si Mashiba sa match na yun. Reply ni Kumi na wala siyang masyadong pake kung mananalo ba si Mashiba o matatalo. Dahil mas iniisip pa nga daw niya kung makakauwi ba ng safe ang kanyang kuya after ng match na yun. Sagot naman ng ating bida na sa tingin niya, imposibleng makabalik si Mashiba ng walang galos. Dahil sa tindi na magiging bakbakan. Pero nasisiguro niya na pagkabalik nito, isa na itong world champion. Dahil doon, nawala na ang pangamba ni Kumi. Matapos ang usapan tungkol doon, nabanggit nito na pag natapos ang laban ni Mashiba, hindi pa tapos ang summer noon. At sunod na tinanong ang ating bida kung gusto niya bang pumunta sa dagat after ng laban ni Mashiba. Tila gulat na gulat nga si Ipo sa naging tanong ni Kumi sa kanya. Habang nangyayari yun, todo chismis naman sa likod sina Taihei at Kintaro. Sagot ng ating bida na meron naman ngang dagat sa harap nila ngayon. Pero reply ni Kumi na hindi nga pang fishing ang gusto nitong dagat, kundi pang swimming ang gusto niya. Nang marinig iyon nila Taihei, seryosong-seryoso na nga ang dalawang ito. Habang si Ipo naman ay tila na stun at hindi makapagsalita. Matapos yun, nabanggit ni Kumi na bumili nga siya ng swimsuit para doon. Kaya naman tila naghang na ang utak ng ating bida at hindi na nakareact habang pinagpapawisan ng matindi. Sabi ni Kumi na masyado ang tense sa bahay nila lately, kaya gusto nito mag-unwind at mag-beach kasama si Ipo. Sabay sabi naman ng dalawang chismoso sa likod na siguradong sasamahan nila ito. Pero sabi ni Kumi na gusto niya dalawa lang sila ni Ipo. Kaya naman nagsimula na maglaro ang isip ng ating bida. Kilig na kilig ito habang iniisip ang itsura ni Kumi habang naka-swimsuit. Wow! Kaya naman ang tinanong ni Kumi si Ipo kung gusto niya din ba, agarang sumagot ang ating bida at excited na ito.